Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East and hello world. This is Rachel from ICC Kuwait and welcome dito sa bagong episode natin ng Kwentong ICC kung saan mapapanood ninyo, mapapakinggan ninyo yung kwento ng mga students namin na nakapagtapos na dito sa ICC. So, bago po ang lahat, sir, welcome to Kwentong ICC po and pakilala niyo yung sarili niyo sa lahat ng mga nanonood po sa atin. Hello, my name is Martin Mbay. And I'm working here in Kuwait as in the food industry for almost 5 years. And bali 5 years ka na nagtatrabaho dito sa Kuwait po, sir. So, paano mo siya, sir, naisipan na mag-enroll dito sa ICC po? Ano po yung nagtulak sa inyo? Kailangan kong mag-aral. Actually, kaya nag-enroll ako as a healthcare workers is nagkaroon ako ng interest na magtrabaho sa ibang field about bukod sa food industry para makatulong din sa mga tao. Yes. Kasi yun din ang gusto kong matutunan na hindi lang puro sa food, about din sa health. Yes. Yun ang kung gusto, parang gusto mong mag-iba naman yung line mo, hindi lang siya sa food industry. Kasi syempre, 5 years ka nang nagtatrabaho na food industry yung related mo. So, kumbaga, ito yung reason mo bakit ka nag-enroll sa health and social care. Kasi gusto mo makatulong din sa mga tao na may sakit or kumbaga gusto mo pang i-enhance yung sarili mo na, ay, kaya kong magtrabaho in different field. Hindi lang siya sa food industry. Yes. Ayan. So, ano yung nag-motivate sa'yo, sir, para tapusin mo yung course mo, yung sa health and social care? Nag-motivate sa akin is my better half is nurse also here in Kuwait. That's why isa rin sa mga inspirasyon ko. Kaya tinapos ko yung healthcare, social care. Social care. And then, sa family ko, of course, sa family ko. Yes. Kasi medyo may edad na rin magulang ko, so gusto ko may knowledge ako about sa health. Oo. Kasi iba pa rin yung meron tayong proper training kung paano natin naalagaan yung mga pasyente. Especially, minsan kasi parang gusto ko din alagaan yung parents ko pag tatanda sila. Kasi yun yung parang maging ano natin sa kanila. Tawag dito, may tawag dyan yung tawag dyan, yun yung magiging sukli natin sa kanila na kumbaga sa hirap na dinanas nila para tayo ispalakihin. So, it's a time naman na tayo yung ibabalik natin yung lahat ng mga ginawa nila sa atin. And so, sir, dito sa Diploma in Health and Social Care, ano po yung mga natutunan niyo po dito sa course? Ang natutunan ko sa social health care is pagkuha ng BP, blood pressure, and then about sa pag-take ng blood sugar. Yan. Also, yung mga actual na ginagawa namin during the class. Yes. Then the confidence also. Medyo nagkaroon ng confidence sa sarili mo na, ay, kaya ko na to. Kasi usually talaga, hindi talaga ako maano sa mga tao. Kasi mahihain ako shy type. Yan. Kasi dito sa health and social care, tinuturuan din kayo ng instructor niyo kung paano ba kayo makipag-communicate sa pasyente. And then yung nabibuild na rin natin yan sa sarili natin na makipagsalamuha rin, di ba? Kasi meron tayong mga types of personality na mga introvert tsaka extrovert. Yan. Di ba? So, at least ngayon, nabibuild up na yung confidence mo sa sarili mo. Parang, kumbaga, malaking impact siya para sa'yo kasi medyo nabago yung mga perception din, di ba? Ayan. So, bali sir, paano mo siya na-manage yung pag-aaral mo at the same time sa trabaho? Kasi alam natin na sa food industry, medyo hectic talaga yung schedule ninyo, lalo na pag Friday and Saturday, di ba? Yes. That's why kinuha ko naman ng schedule ko sa Monday. Although may hirap din siya, kailangan ko rin mag-adjust talaga. Although na may pasok ako, pero kailangan ko pa rin pumasok ng exam. Pero syempre kung may goal ka talaga, everything is easy. Yes, oo. So, kumbaga, yung goal natin, yun yung maging mas magpadali pa sa lahat ng mga plano natin. Kasi, kumbaga, ito yung ano natin kumbaga, ito yung motivation natin, kailangan kong i-achieve yung goal ko. Diba? So, ano yung maging advice mo sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon sa live mo? So, sa mga katulad kong OFW here in Kuwait and also sa ibang bansa, hindi pa naman huli para mag-aral although may edad na kayo. Basta kung alam nyo kung anong goal nyo,
ituloy nyo lang yan. Yes, oo. Para rin sa inyo yan at sa pamilya nyo. Yes, tama po kayo dyan, sir. Kasi it's never too late. 'Di ba? Kahit anong edad na natin, ang pag-aaral kasi nandyan yan. Yung pag-enhance natin ng mga skills, pag-enhance natin ng knowledge, and of course, yung qualification natin, yun yung number one talaga na kailangan natin na bigyan ng time, bigyan ng panahon, na kailangan natin i-priority din yung sarili natin. Kasi walang age limit sa pag-aaral. Diba? Walang age limit sa pag-enhance ng qualification natin, lalo na kung kakailanganin natin siya sa work. Ayan. Diba? So, saka sarili mo lang din ang tutulong sa'yo, wala nang iba. Yes, tama. Oo. Correct ka dyan, sir. Kasi, kumbaga tayo yung tutulong sa sarili natin na mabago yung buhay natin. Kasi, yung pag-aaral kasi natin, ito yung magiging stepping stone natin in the future. Kasi, ini-equip natin, prepare natin yung sarili natin sa lahat ng opportunity, lahat ng magandang opportunity na kaya nating i-grab in the future. Kasi, lalo na ngayon sa healthcare industry or caregiver industry, ito yung pinaka-in-demand na course, ito yung pinaka-in-demand na trabaho na kahit saan pwede tayong mag-apply talaga. Lalo na sa Canada kasi kumbaga usually ito yung ginagamit nila na pathway para makapunta ng Canada, sa UK kasi mas mabilis yung application, 'di ba? Saka may apply mo rin yan sa pamilya mo. Yes, oo, tama po. Ayan. So ano din yung message mo or mga advice mo sa mga classmates mo na ngayon patuloy na gumagawa ng mga modules nila? Advice ko sa kanila is pagpatuloy nila although mahirap talaga. As in, mahihirapan ka talaga. Kasama naman talaga yon. Yes. So, go lang. Yes. Oo, kasi yung hirap. Malampasan nyo rin yan. Kasi yung hirap, yun yung mag-ano sa atin na kailangan natin na mag-push harder pa para ma-achieve natin yung goal natin. Kasi kung hindi natin maranasan yung hirap, 'di ba? Hindi natin ma-evaluate yung sarili natin. Ay, nakakaya pala natin gawin ito although mahirap although siya. Although talagang hindi ko rin talaga in-expect na matatapos ko siya agad. May time ba, sir, na tawag dito, naisipan mo na kailangan ko nang mag-stop sa pag-aaral? Actually, for me, hindi naman kasi gusto ko talaga siya eh. Gusto ko talaga siyang matapos. Gusto ko talaga siya as in, gusto ko talaga siyang makapasok sa ibang field, dito sa caregiver. Sa food industry. So, tinusigil ko talaga siya. Yes. Mahirap talaga. Andun naman siya. So, kailangan mo lang talaga na isipin na tiyaga at determination para matapos mo yung course mo. Inspiration. Yes, oo. Kasi nga, sabi nila, kumbaga, kung naisipan mo na mag-enroll ngayon, and then darating ka sa point na nahihirapan ka, iisipin mo yung reason mo, bakit ka ba nag-enroll? Yes. Diba? Ano ba yung purpose mo? Bakit ka nag-aral? Diba? Kasi yun yung mag-motivate pa sa'yo na tapusin mo yung course mo. Kasi yung hirap, kakabay na natin yan everyday. Diba? Kahit sa everyday life natin na natin yan, mahirap. Hindi madali yung buhay. Kahit wala ka naman sa pinag-aaralan mo, sa buhay talaga mahirap. Oo, mahirap. Hindi siya madali. Kasi kung ganito lang, okay, tapos na, hindi na tayo maghihirap. Wala tayo dito sa Kuwait. Hindi tayo nagsusumikap na magkaroon ng mas magandang buhay. Yeah. Diba? Ayan, so, yan, of course, dito sa ICSE, sobrang saludo kami sa inyong lahat, sa mga Iksanyan, na kahit gaano man kahirap yung buhay, syempre pinagsabay yung trabaho at pag-aaral, pero hindi kayo tumigil. Hindi kayo tumigil sa pag-aaral ninyo. Ginagawa nyo lahat ng best ninyo para ma-achieve yung goal ninyo. So, kasi dito sa ICSE, lagi namin sinasabi na yung success ninyo, is yun din yung success namin. Kasi nakikita namin na ginagawa nyo yung lahat para makapagtapos kayo ng pag-aaral. And ang inaano din namin na after nyo na makapagtapos sa pag-aaral is magkaroon kayo ng mas magandang trabaho. Kasi nga nag-aral tayo para magkaroon tayo ng mas magandang trabaho in the future. Yun naman talaga ang goal natin. Yes, oo. Lahat naman tayo talaga nangangarap na magkaroon ng mas magandang trabaho, mas magandang income. Kasi yun nga yung purpose natin, di ba? Para makatulong sa family natin. So, why not, di ba? Sa lahat ng mga kababayan natin ngayon na nakakapanood sa live na to, sa video na to, sa kwento ni Sir Martin, na isa po siyang OFW dito sa Kuwait, nagtatrabaho po siya sa food industry within 5 years na po. And ngayon is gusto niyang ma-change naman or mabago yung career niya, which is kaya nga nag-aaral siya dito sa ICC ng Diploma in Health and Social Care kasi gusto niya makapagtrabaho sa healthcare industry. So, yun.
Kung isa po kayo sa nangangarap na makapagtrabaho bilang isang caregiver or sa healthcare industry, ayan, so mag-enroll na po tayo dito sa Diploma in Health and Social Care na course na ina-offer dito sa ICC, which is internationally recognized diploma. Ito yung magiging stepping stone natin kung tayo is gustong magpunta ng Canada, UK, or Australia, or kahit saang bansa man around the world kasi napaka-in-demand talaga ng caregiver na trabaho. So, kahit saang bansa tayo mag-a-apply, nandyan po yung caregiver. Ayan, so para sa ibang detalye, mag-message naman po tayo sa aming WhatsApp number, +965-9930-2850. Ayan, so sir, bago natin i-end yung live natin, may gusto ka bang pasalamatan? Of course, pinapasalamatan ko rin siyempre yung ICSA, kay Sir Mark, sa sobrang dedicated talaga ni Sir sa trabaho niya, sa field niya. Yes. Saludo talaga ako sa kanya. Yeah. Yun lang. Salamat sa lahat. Yes. And of course, yung wife mo na nagbigay ng inspiration sa'yo. Diba? Special sa wife ko. Yes. And so, yun. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo dito sa aming kwentong ICSA. Kasama ko si Sir Martin. Isa po siya sa students namin ng Diploma in Health and Social Care. And so, ako po muli si Miss Rachel, ang nagsasabing, ICSA is your partner in success.